Habang gamit-gamit ni Zofan ang kanyang perception skill ay nakakita ito ng dalawang halimaw, naisip niya na mukhang hindi nga raw masyadong malakas ang mga halimaw na ito. Naghanda na ang buong grupo noong mapansin ng mga ito na inaabangan na sila ng dalawang tigre na halimaw. Habang papalapit ang mga halimaw ay nagkunwari din si Zofan na natatakot siya sa mga ito. Magkasabay na umabante ang dalawang tigre na halimaw para atakihin ang grupo na kinabibilangan ni Zofan. Nakilala ni Donse kung ano ang halimaw na nasa kanilang harapan, ito nga raw ay isang D-rank monster na tinatawag na double-tailed bladed gray tiger. Sinabi rin ng mayabang na si Kung Zuo na kasing lakas nga raw ng mga halimaw na ito ang lakas ng isang brigadier warlord. Napansin ni Zofan na pinapangunahan na ng takot ang kanyang mga kasama, at dahil doon ay hindi na niya namalayan na nakapaglabas na pala siya ng kaunting aura. Nanginig ang katawan ng dalawang double-tailed bladed gray tiger noong maramdaman ng mga ito ang inilabas na kapangyarihan ng ating bida. Napamura sa kanyang isipan si Zofan dahil aksidente niya nga raw na naipalabas ang ilan sa kanyang aura, ngayon nga raw ay natatakot na ang mga papasugod sa kanilang halimaw. Agad na nagmadali si Hita noong makita nito na may isa pa palang double-tailed bladed gray tiger sa kanilang likuran na unti-unti nang papalapit kay Zofan, inakala nito na nasa panganib na ang ating bida. Noong napatay ni Hitan ang inatake niyang halimaw ay bigla itong nagtaka, nagtataka siya kung ano ba raw ang nangyayari, bakit nga raw napakadali niya lang napatay ang inatake niyang double-tailed bladed gray tiger. Noong makita ni Kung Zuo na nanghihina na ang dalawang double-tailed bladed gray tiger ay doon na ito umatake. Pagkapatay niya sa dalawang halimaw ay agad itong nagyabang na napatay niya nga raw ang mga ito gamit lamang ang isa niyang pag-atake. Pinagmalaki pa nito sa lahat na ganoon nga raw ang totoong lakas ng isang brigadier warlord. Sinabihan ni Siang Han si Kung Zuo na bakit nga raw ito nagpapasikat, ang dalawang double-tailed bladed gray tiger nga raw na inatake nito ay halos malapit na ring mamatay nang dahil sa sunod-sunod nilang pag-atake. Imbis nga raw na humanga sila sa lakas nito ay mas nadismaya pa sila nang dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa mga pinapatay nilang halimaw. Naisip ng ating bida na may lakas nga lang daw si Kung Zuo ng isang brigadier o pseudo-warlord, pero tingin nga raw nito sa kanyang sarili ay napaka-espesyal na niya. Kapag pinagpatuloy nga raw nito ang ganoong ugali ay darating ang araw na mahihinto na lang ang level nito sa isang Nova Starfall warlord. Sinabihan ni Hitan si Kung Zuo na hindi na raw nito kailangang magnakaw pa ng target, iisa nga lang daw silang grupo kaya kahit sino man ang makapatay sa kanila ay parehas lang din ang magiging resulta. Nakaramdam si Zofan ng presensya ng isang halimaw kaya agad niya itong ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nito na may papalapit nga raw sa kanilang halimaw na halos kasing lakas ng isang C-rank monster. Kinabahan ang mga nakagrupo ni Zofan noong marinig ng mga ito ang isang napakalakas at nakakakilabot na ungol. Hanggang sa unti-unti nang lumapit sa kanila ang halimaw na pinanggagalingan ng ungol na ito. Napamura ang nasa unahan na si Donse dahil isa nga raw D-rank king monster ang halimaw na papalapit sa kanila. Kilala nga raw ang malaking halimaw na ito sa tawag na large gray nest bear. Sinabihan ni Hitan ang lahat ng kanyang mga kagrupo na magsihanda na raw ang mga ito para makipaglaban. Sinabi niya rin sa ating bida na kailangan daw nitong mag-ingat, kakaiba nga raw ang large gray nest bear kumpara sa ibang king monster dahil sa napakalaki ng pangangatawan nito. Bago nagpunta doon si Zofan ay natingnan na rin ito ang mga impormasyon tungkol sa mga large gray nest bear. Sinabi ng ating bida na kahit nga raw isa itong D-rank monster king, dahil nga raw sa dambuhala nitong laki ay halos katumbas na rin ang lakas nito ang lakas ng isang C-rank monster. Pinaalala rin ni Zofan sa kanyang mga kasamahan na maaaring kasing lakas na rin daw ng halimaw na ito ang isang warlord. Tinawag ni Siang Han si Kung Zuo para sabihan nito na pagkakataon ng araw nito para ipakita ang ipinagmamalaki niyang kapangyarihan, pangunahan nga raw nito ang laban dahil mas malakas ito sa kanila at isa na itong brigadier warlord. Hindi umatras si Donse dahil tiwala ito na matatalo nila ang D-rank monster king na large gray nest bear kapag nagtulong-tulong silang lima. Pero salungat sa inaasahan niya ay biglang nabahag ang buntot ng isa sa kanila. Nagpaalam ang mayabang na si Kung Zuo at sinabi na uuna na raw siya ng pag-alis, makipaglaban na nga lang daw ang apat na ito hanggang sa mapatay na sila ng halimaw. Humiyaw ng malakas ang galit na si Siang Han at tinawag na duwag ang lumalayong si Kung Zuo. Hindi naman inintindi ni Kung Zuo ang narinig niyang pang-iinsulto, hindi nga raw siya tanga para magpakamatay sa pakikipaglaban sa isang large gray nest bear.
Hindi pa rin maalis ang galit ng tatlo sa ginawa sa kanila ni Kung Zuo, hindi nga raw nila inasahan na tatakbo ang walang hiyang ito habang nasa gitna sila ng laban. Sinabihan naman ni Zoufan ang tatlong ito na wag na raw ng mga itong intindihin si Kung Zuo, mag-focus na nga raw muna ang mga ito sa nasa harapan nilang halimaw. Sinabi ni Don Se na napakamalas nga raw nila, sa dinami-rami nga raw ng maaari nilang makalaban na halimaw ay bakit ito pa. Kilalang-kilala nga raw ang large gray nest bear bilang pinakamalakas na halimaw sa bungad na bahagi ng gray nest monster den. Nagsimula na sa pagsugod ang dambuhalang large gray nest bear, ginawa naman ni Don Se ang lahat ng makakaya nito para pigilan ang pag-atake ng halimaw. Kahit natatakot ay mas inisip pa rin ni Don Se ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan, sinabi niya sa kanyang mga kagrupo na habang pinipigilan niya nga raw ang halimaw ay magsitakas na raw ang mga ito. Umatake ulit ang large gray nest bear, sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang ginawa nitong pag-atake. Sinabi ni Don Se na sa lakas nga raw ng halimaw ay halos hindi na niya ito napigilan gamit ang kanyang kalasag. Pero may biglang napansin si Don Se, may mali nga raw sa nangyayaring ito. Nagtataka siya kung bakit hindi nga raw siya napatalsik gayong ilang beses na siyang inatake ng halimaw. Ang pag-atake ng isang large gray nest bear ay kasing lakas ng atake ng isang makapangyarihang warlord expert. Kahit gumamit ng isang matibay na kalasag ang isang advanced Starfall warrior ay hindi nito dapat kakayanin ang lakas ng pag-atake ng large gray nest bear. Dapat sa unang pag-atake pa lang ng halimaw ay lilipad na ito papalayo at magkakadurog-durog ang lahat ng buto nito mula sa mga kamay hanggang sa mga braso. Noong huminto sa pag-atake ang large gray nest bear ay doon na napansin ni Hitan at Xiang Han kung ano ang nangyayari. Nakita nila na may nakapulupot na pala na isang espesyal at matibay na lubid sa katawan ng halimaw. Nakatali ang kabila nitong dulo sa isang puno na siyang naging dahilan kung bakit hindi makaabante ang large gray nest bear. Pinuri ni Don Se ang ating bida sa ginawa nito sa halimaw, pero dapat nga raw umpisa pa lang ay inilabas na niya ito. Nagpaliwanag naman si Zoufan na hindi niya raw inasahan na magagamit niya pala doon ang dala niyang monster restraining rope. Sinabi rin ng ating bida sa kanyang mga kagrupo na kailangan na raw nilang patayin ang large gray nest bear habang nahihirapan pa itong makagalaw, lahat naman daw sila ay halos mga peak advanced Starfall warrior kaya magagawa na nila itong mapatay kapag nagtulong-tulong silang lahat. Naisip ni Zoufan na hindi nga raw sapat ang tibay ng puno at kapangyarihan ng monster restraining rope para pigilan ang dambuhalang large gray nest bear. Sa lakas nga raw ng halimaw na ito ay kinailangan na rin niya itong pigilan gamit ang sarili niyang lakas. Saktong-sakto nga raw ang large gray nest bear para matulungan niya na makapagpataas ng rank sina Hitan at ang iba pa niyang nakasama sa grupo. Sinabihan ni Hitan sina Xiang Han at Don Se na wag daw nilang sayangin ang pagkakataong ito. Sabay-sabay na nga raw nilang atakihin ang halimaw habang nahihirapan pa itong gumalaw. Hindi man makaalis sa pwesto ang large gray nest bear pero pinilit pa rin itong makipaglaban sa tatlong advanced Starfall warrior na umaatake sa kanya. Kahit malaki ang lamang ni Hitan ay hindi naman ang mga ito nawala sa konsentrasyon, pinagpatuloy nila ang pag-atake sa halimaw gamit ang sinanay nilang formation. Ilang beses nang bumabagsak ang large gray nest bear pero nang dahil sa napakatibay nitong pangangatawan ay nagagawa pa rin itong makabangon. Naisip ni Zoufan na napakalakas nga raw ng halimaw na ito kung ikukumpara sa lakas ni Hitan. Ginagawa na nga raw ng tatlong ito ang lahat ng kanilang makakaya pero nahihirapan pa rin silang patayin ang halimaw. Naisip ni Zoufan na kailangan niya nga raw makahanap ng paraan kung paano niya babawasan at pipigilan ang lakas ng large gray nest bear. At dahil nga namumroblema na naman ang ating bida, lumabas na naman ang cute na si Little Gray para tulungan ito. Nagtaka si Zoufan sa paglabas ni Little Gray, mukhang nagising nga raw ito sa malalakas na ingay na nagmumula sa pakikipaglaban ni Hitan sa dambuhalang halimaw. Nagbaka sakali si Zoufan at tinanong si Little Gray kung may paraan ba raw ito para pahinain ang large gray nest bear. Kapag nagtagumpay nga raw ito ay dadagdagan niya ang ibibigay niya ditong pagkain. Agad namang nagpalabas si Little Gray ng espesyal na kapangyarihan patungo sa direksyon ng dambuhalang halimaw. Nagpakita ulit ang maliit nitong sungay habang ginagamit nito ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Nagawa ulit makabangon ng halimaw kahit na napakarami ng pinsala ang tinamo nito. Pero may biglang napansin si Hitan na nangyayari sa halimaw, nagtataka sila kung bakit parang bigla na lang daw itong bumagal.
Sinabihan ni Zofan ang tatlo na wag na raw ng mga itong intindihin kung ano ang nangyayari sa large gray nest bear, patayin ng araw agad nila ito habang nanghihina pa ito. Nag-focus sina Donse, Hitan, at Siang Han para wakasan na ang buhay ng halimaw, habang ginagawa nila ito ay unti-unti nang nadaragdagan ang kanilang kapangyarihan. Naisip ni Zofan na nagkaroon ng araw ng progreso sina Hitan patungo sa sunod na level ng dahil sa pakikipaglaban ng mga ito sa isang halimaw na higit na mas malakas kaysa sa kanila. Nararamdaman niyang araw na palakas na ng palakas ang aura ng mga ito, hindi na nga rin daw magtatagal at magagawa na rin ng mga itong makaakyat sa level ng isang brigadier o pseudo-warlord. Shout out kay Idol Clark Gol sa pagbibigay ng 100 stat points. Maraming salamat po. Pinagpatuloy ni Donse ang pag-atake at pagsalag sa halimaw gamit ang kanyang kalasag. Matapos pa ang ilang minuto ay naramdaman na nito na lumakas na nga raw siya. Isa na nga raw siya ngayong Brigadier Warlord. Pero mukhang hindi nga lang daw siya ang tumaas ang level, mukhang naging Brigadier Warlord na nga rin daw sina Siang Han at Hitan. Hindi gaya ng madaldal na si Donse, tahimik na inaatake ni Siang Han at Hitan ang kinakalaban nilang halimaw. Naisip ni Zofan na mukhang malapit na nga raw silang matapos, sinabi niya kay Little Gray na gamitin daw ulit nito ang kanyang espesyal na kapangyarihan para pigilan ang paggalaw ng large gray nest bear. Agad namang sumunod si Little Gray at ginamit ulit ang kanyang kapangyarihan sa dambuhalang halimaw. Dahil sa ginawang yun ni Little Gray ay hindi na nakaiwas pa ang large gray nest bear sa ginawang pag-atake ni Hitan. Pagkalapag ni Hitan sa lupa ay unti-unti na ring bumabagsak ang walang buhay na halimaw. Tuwang-tuwa si Donse dahil natalo nga raw nila ang isang dambuhalang large gray nest bear. Nagtataka naman si Hitan kung talaga bang napatay nila ang D-rank monster king na ito. Kahit nga raw halos sabay-sabay silang nakaakyat sa pagiging isang brigadier warlord ay hindi raw dapat nila ganoong kadali napatay ang large gray nest bear. Agad na pinuri ni Zofan sina Hitan upang matigil na ang pagtataka ng mga ito. Sinabihan ni Zofan ang tatlo niyang nakagrupo na napakagaling daw ng mga ito, nagawa nga raw ng mga itong makapatay ng isang large gray nest bear nang sila-sila lang. Binati rin ni Zofan ang tatlong ito dahil nagawa nga raw ng mga itong makaakyat sa level ng pagiging isang brigadier warlord. Naalis na ang pagdududa ni Hitan, nagawa nga raw nilang makapag-breakthrough sa sunod na level at mapatay ang large gray nest bear nang dahil sa ginawa nilang pagtutulungan. Sinabi rin ni Hitan na napakalaki nga raw nang nakuha nila sa Elite Exam Challenge na ito. Nagulat ang tatlo noong makita nila na naglabas ng isang D-rank King Monster Core ang katawan ng napatay nilang large gray nest bear, tuwang-tuwa si Donse dahil yayaman na nga raw sila. Iminungkahi ni Hitan sa kanyang mga kasamahan na isama raw nila si Zofan sa partihan sa mga kikitain nila sa mga bahagi ng katawan ng large gray nest bear. Sinabi rin ni Hitan na siya na raw ang bahalang magbenta ng monster core sa trading center, hahatiin rin daw nila ng patas kung magkano man ang kanyang mapapagbentahan. Tumanggi naman si Zofan at sinabi kay Hitan na hindi naman daw siya kasali sa pagpatay sa halimaw. Pero parehas na sinabi ni Donse at Siang Han na kung hindi raw itinali ni Zofan ang large gray nest bear ay baka hindi nila ito napatay o kaya naman ay baka lubha na silang nasugatan. May dumating na mayabang at sinabi sa apat na mukhang may nakakalimutan pa raw ang mga ito, hindi ba raw ng mga ito hahatian ang tumatayong leader ng grupo? Uminit ang dugo ni Hitan, Siang Han at Donse noong makita ng mga ito na nagbalik pa pala doon ang mayabang, hambog, duwag, banu at walang hiyang si Kung Zuo. Sinabihan ni Hitan si Kung Zuo na napakalakas nga raw ng loob ng walang hiyang ito na magbalik pa doon. Sinabi rin ni Siang Han na bukod nga raw sa pagbabalik nito ay napakakapal din ng mukha nito para makibahagi pa sa mga kikitain nila sa pinatay nilang large gray nest bear. Nagtanong ang mayabang na si Kung Zuo kung bakit naman daw siya hindi magbabalik, sinabi rin nito na wala naman daw siyang plano na makibahagi sa mga ito. Bakit nga raw siya makikibahagi sa iba kung maaari niya naman itong kuhanin lahat? Sinabihan ni Donse si Kung Zuo kung balak ba raw nitong labagin ang batas ng training camp na bawal ang umangkin ng mga bagay na pinaghirapan ng ibang partisipante. Nagtanong si Donse sa mayabang na si Kung Zuo kung alam ba raw nito ang parusa na maaari nitong matanggap kapag itinuloy nito ang kanyang binabalak. Sumagot naman si Kung Zuo nang alam niya nga raw ito. Ang pinakamagaan nga raw na parusa ay aalisin ang kanyang titulo na pagiging isang mercenary, at ang pinakamabigat naman daw na parusa ay maaari siyang hatulan ng kamatayan.
Sinabi ni Kung Zuo na sino ba raw ang makakaalam ng kanyang gagawin kung mamamatay rin lang doon ang lahat ng mga ito. Sinadya niya raw talaga na ngayon bumalik dahil alam niya nga raw na halos paubos na ang lakas ng mga ito sa ginawa ng mga itong pakikipaglaban sa Large Grey Nest Bear. Naghanda ang buong grupo noong unti-unti nang lumalapit sa kanila si Kung Zuo. Natuwa si Kung Zuo at sinabi na mukhang tama nga raw ang kanyang hinala, ang pagpatay nga raw ng isang D-rank monster king na gaya ng Large Grey Nest Bear nang walang namamatay ay maituturing na isang himala. Kaya imposible nga raw na mayroon pa ang mga itong natitirang lakas para kalabanin siya. Hinugot ng walang hiyang si Kung Zuo ang kanyang espada, sinabi niya sa mga dati niyang nakagrupo na oras ng araw para mamatay ang lahat ng mga ito. Umuna ang bida nating si Zofan at sinabi na simula nga raw nang makarating siya ay naging magandang araw ang kanyang impresyon sa training camp. Unang araw pa niya nga lang daw doon kaya ayaw niya raw sana itong sirain sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang tao. Sinabihan ng ating bida ang mayabang na si Kung Zuo na bibigyan pa niya raw ito ng pagkakataon, palalampasin niya raw ang mga nakita niya kapag umalis na agad ito. Nagtaka naman sina Hitan at Siang Fan kung ano raw ang ginagawa ni Zofan, pinapupunta nila ang ating bida sa kanilang likuran dahil hindi pa nga raw nito makakayang labanan si Kung Zuo. Nagalit si Kung Zuo sa sinabi sa kanya ni Zofan na bibigyan daw siya nito ng tsansa at hahayaan daw siya nitong makatakas. Sino nga raw ito para takutin siya gayong isa lang naman itong pipitsuging advanced Starfall Warrior. Sinabi ni Kung Zuo na simula nga raw nang makita niya ang ating bida ay hindi na niya nga raw ito nagustuhan, mabuti nga raw at mayroon na siyang pagkakataon para patayin ito. Sumigaw ng malakas si Hitan para sabihin kay Zofan na umiwas daw ito. Humingi rin siya ng pasensya sa ating bida, dapat nga raw ay hindi na niya ito isinama pa sa kanilang grupo. Tuwang-tuwa na si Kung Zuo dahil napakabagal nga raw pala ng ating bida, hindi man lang daw nito nagawang umiwas sa ginawa niyang pag-atake. Sabay-sabay na humiyaw ng malakas sina Siang Han, Donse at Hitan noong makita ng mga ito na papatayin na ng mayabang na si Kung Zuo ang bida nating si Zofan. Pero nawala ang pag-aalala ng mga ito noong makita nila na isa lang palang after image ang tinamaan ni Kung Zuo. Nagtanong si Zofan sa mayabang na si Kung Zuo kung sino ba raw ang inaatake nito. Kinabahan si Kung Zuo dahil inakala niya na sigurado na ang kanyang pagkapanalo, nagtataka siya kung nasaan na raw kaya ang ating bida. Umatake ulit si Kung Zuo pero wala pa rin siyang tinamaan, inasar pa ito ng ating bida at nagtanong kung sino ba raw ang hinahanap nito. Kinilabutan ang mayabang na si Kung Zuo noong maramdaman nito na nasa likuran na pala niya si Zofan. Pero mabilis niya lang din na inalis ang naramdaman niyang takot, pagkalingon niya sa kanyang likuran ay agad na ulit itong naghanda para umatake. Agad na iwinasiwas ni Kung Zuo ang kanyang espada sa kinatatayuan ni Zofan, pero talagang napakabilis lang din ng ating bida kaya napakadali niya lang din itong naiwasan. Pagkaiwas ni Zofan ay agad nitong inihanda ang kanyang kamao para siya naman ang umatake. Tumilapon ng napakalayo ang mayabang na si Kung Zuo nang dahil sa lakas ng pagkakasuntok dito ng ating bida. Napatigil lang si Kung Zuo sa pagtilapon noong bumangga ang likuran nito sa isang matigas na puno. Nanginginig na tumayo ang naguguluhan na si Kung Zuo, nagtataka siya kung bakit ganoon na lang kalakas ang suntok na tinamo niya sa ating bida. Sinabi ni Kung Zuo na sa lakas nga raw ni Zofan ay makakasigurado siya na hindi lang ito isang advanced Starfall Warrior. Nagulat ang lahat noong sabihin ni Kung Zuo na marahil ay isang araw warlord expert ang ating bida. Hindi makapaniwala ang madaldal na si Donse, napakabata pa nga raw ni Zofan para maging isang warlord. Sinermonan ni Zofan si Kung Zuo na bukod nga raw sa pagtakbo at pang-iiwan nito sa kanyang mga kasamahan, ay nagawa pa rin itong bumalik para nakawin ang mga bagay na hindi naman siya ang nagpakahirap. Sinabi ni Zofan na talagang nararapat nga raw si Kung Zuo para mamatay. Kinakabahan na nagtanong si Kung Zuo kung tama ba raw ang kanyang hinala, tinanong niya si Zofan kung isa ba raw talaga itong warlord expert. Nagmakaawa si Kung Zuo at tinawag na Brother Zofan ng ating bida, sinabi ni Kung Zuo na naging makasarili nga raw siya at nang dahil doon ay nakagawa siya ng mga kasalanan, sana nga raw ay mapatawad siya nito sa malaaso niyang pamumuhay. Sinabihan ni Zofan si Kung Zuo na wag nga raw nitong idamay sa walang kwenta nitong buhay ang mga aso, higit na mas mahalaga pa nga raw ang buhay ng aso kaysa sa mga taong kagaya nito. Wag nga raw nitong ihambing sa mga aso ang sarili nito dahil napakalaki nga raw nitong insulto para sa mga nananahimik na aso.
Pinagpatuloy ni Kung Zuo ang kanyang pagmamakaawa, pero kahit anong gawin nito ay buo na ang pasya ni Zofan. Kung kanina lang ay puro pagyayabang pa ang mga naririnig sa bibig ni Kung Zuo, ngayon ay napakatahimik na nito dahil pinaslang na ito ng ating bida.